I have already filed a complaint affidavit. We'll just wait for Dominic's counter affidavit. Napatango naman si Adriana sa sinabing iyon ni Cassie sa kanya. Kasalukuyan niya itong kausap sa telepono. Yung kaso ni Atara. Yes, na-file ko na rin yun. And counter affidavit na din niya ang kailangan nating hintayin at yung initial investigation. Sige, i-post through mo na lang yan. Ipa-priority mo yung kaso ko dahil gusto kong madaliin ang paghihirap ng dalawang yon. Hawak na natin ang mga ebidensya. Kaya once na madala na sa court trial yan, hindi na tayo mahihirapan pa. Tugo naman niya sa kaibigan. Oo, and I will assure you na kahit anong mangyari, ay mananalo tayo sa kasong ito. Okay, sigurado na naman ako sa kaso ni Atara ay mananalo tayo dahil sa dami ng ebidensyang hawak natin. At once na simula na ang psychological and psychiatric treatment sa kanya, ay aalamin mo kung saan facility yung gagawin. You know what I mean, Cass? Pero kailangan lang natin malaman kung malulusutan niya yon o hindi, pero sa palagay ko naman, ay hindi dahil baliw na baliw siya sa asawa ko. Kaya nga niya nagawa ang lahat ng yon. Pero kung ano man ang maging resulta, kailangan natin gumawa ng paraan para magtagal siya roon. Mariing wika naman niya sa kaibigan. Walang problema roon. I also have my contacts inside the prosecutor's office. Kaya wala kang dapat na alalahanin. Hindi tayo mahihirapan makuha ang justice na gusto mo in terms na kabit niyang asawa mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niya once na nasa loob na siya ng mental facilities. Thank you, Cass. Siya ang punot dulo ng lahat. Kaya siya lang ang pinakagusto kong magdusa rito. Naiintindihan kita. Basta tatawagan na lang kita once na may counter affidavit na galing kay Atara at kay Dominic. Okay, salamat. Hihintayin ko na lang ang tawag mo. Paalam naman niya sa kaibigan. Okay, bye. Paalam na rin ito kaya pinatay na niya ang tawag na iyon. Ilang minuto mula nang patayin niya ang tawag at tahimik lang siya nakatingin sa kawalan. Wala sa sarili niyang tumingin siya sa salamin na naroroon kasing laki rin niya. 3 weeks na mula nang mawala ang baby niya sa kanya at hindi pa rin iyon matanggap ng utak niya dahil kada umaga ay gawain pa rin niyang tingnan ang figura sa sarili sa salamin. Kung nandito ka pa siguro, malaki na rin siguro itong tiyan ko at halatang halata ka na. Malungkot na wika niya sa sarili. Adriana! Ang malakas na sigaw na iyon. Kasunod na malakas na lagabog mula sa kanilang gate ang gumulat sa kanya. Mabilis niyang tinungo ang bintana at sinilip iyon. Adriana, lumabas ka riyan! Malakas na sigaw ni Dominic. Kita niya ang matinding galit sa mukha nito at patuloy nitong kinakalampag ang labas ng gate ng kanilang bahay. Naglabasan na rin halos lahat ng kanilang kapitbahay at nagtataka siya kung paano ito nakapasok dahil pinabanan niya ito sa mismong subdivision nila. Kasalukuyan pa namang wala ang kaniyang mga magulang dahil may pinuntahan itong binyag. Adriana, lumabas ka riyan! Kausapin mo ako! Huwag mo akong ganituhin! Mabilis siyang bumaba at tinawagan ang guardhouse ng kanilang subdivision. Ngunit nakailang ring na iyon ay wala pang sinumang sumasagot. Adriana! Napapikit siya at huminga ng malalim. Wala siya magagawa kundi harapin ito. Adriana! Lumabas siya ng kanilang bahay ngunit nasa labas pa rin ito ng gate. Ano bang problema mo, Dominic? Galit na bulyaw niya rito. Adriana, ano to? Pagtapos ay itinaas nito ang dalang papel kung saan natitiyak niyang subpwena nang isinampa niyang kaso laban dito. Hindi ka na ba talaga naaawa sa akin, Adriana? Bakit, Dominic? Nang maisipan mo akong lokohin, naawa ka ba sa akin? Sarkastikong tanong naman niya rito. Hindi naman, hindi ba? Paano mong inaasahang maaawa rin ako sa'yo? Adriana,
Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo na makisama sa akin. Hindi na kita pipilitin kung hindi mo na ako kayang patawarin. Pero sana naman, madaan natin sa mabuting usapan ang lahat. Katapos ay tuluyan itong umiyak sa harapan niya. Hirap na ako sa totoo lang. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula nang dahil sa lahat na nangyari. Pero huwag naman ganito, Adriana. Nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko. At alam ko na kahit anong gawin kong pagsisisi, ay hindi ko na maibabalik ang lahat sa dati. Pero huwag naman mong gawin ito sa akin. Ikaw ang nagsimula ng laban na ito, Dominic. Maayos ko lang na ibinibigay sa iyo. Saka huwag mo kong sumbatan. Dahil kung tutuusin, ay kulang pa ang lahat ng iyan sa lahat ng sakit at sama ng loob na idinulot mo sa akin. Mahina ngunit mariing wika niya rito. Umalis ka na, Dominic. Kung ayaw mong tumawag ako sa barangay. Pagkatapos ay tuluyan niya itong tinalikuran. Pero bakit pati ang bahay? Gusto mo pang ibenta, Adriana? Tanong nito kaya naman napalingon si Rito. Bahay ko yon. Baka nakakalimutan mo, Dominic. Oo. Alam ko naman pera mo ang pinagbili sa lahat ng yon. Ang sinasabi ko lang, paano mo nagawang kalimutan ang lahat ng ganoon kadali lang? Paano mo nagawang sirain ang lahat ng alaala na mayroon tayo? At talagang kay Stefano ka pa humingi ng tulong para maibenta ang bahay natin? Nahihimigan niya ang panunumbat sa tono nito. Una sa lahat, wala ka nang pakialam kung kanino ako hihingi ng tulong para lang maibenta ko ang bahay na yon. Pangalawa, wala kang karapatang sumbatan ako dahil lang nagawa kong ibenta ang bahay ko. Pangatlo, hindi ako nakalimot, Dominic. At lalong-lalong hindi ako sumira ng lahat dahil ikaw. Malakas na sigaw naman niya rito. Ikaw ang nakalimot sa sinumpaan nating dalawa. Ikaw ang sumira ng kasal na to at hindi ako. I am just returning the favor. Ibinibigay ko sa iyo ang bunga ng lahat ng ginawa mo. Pinatawad kita at pinagbigyan kita ng unang beses. Kaya wala kang isusumbat sa akin. Dahil tinanggap pa rin kita ng buong buo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Pero hindi ba't ikaw ang hindi tumupad? Umiiyak na rin na sumbat niya rito. Kung hindi dahil sa kababuyan mo, hinding-hindi mawawala ang anak ko. Kung hindi dahil sa iyo at sa lintik na babae mo. Ngayon, hintayin mo ang gagawin ko para naman sa anak ko. Hindi na niya ito hinintay pa magsalita. Muli ay tuluyan na niya itong tinalikuran. Pagsara niya ng pintuan, ay napasandal siya roon at unti-unting napaupo siya. Hindi niya akalain na magiging ganoon pa rin kasakit para sa kanya ang makaharap niya si Dominic. Kahit hindi niya aminin sa sarili, ay masakit din sa kanya na ganoon lang sila humantong ni Dominic. Minahal niya ito ng buong puso niya, kaya ganoon din kasakit sa kanya ang lahat. Nadagdagan pa ang sakit na yon nang tuluyang mawala sa kanya ang anak na matagal niyang inaasam. Napayakap siya sa tuhod niya at doon umiyak ng umiyak. Hindi rin niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong ayos. Pero nang pakiramdam niya ay naiiyak na niya. Ang lahat-lahat ay muli siyang tumayo at pinunasan ang luha. Saka umakyat siya sa kanyang silid. May isang bagay pa siyang hindi natatapos gawin. Kinuha niya ang numerong nakasulat sa papel na nanggaling sa source nila sa resort. Dahil ayon sa receptionist at sa guard ng resort, ay may kasama si Atara nang dumating ito sa resort. At iisang sasakyan lang ang gamit ng dalawa. At ayon din sa database ng mga ito, ay credit card ng lalaki ang ginamit na pambayad sa silid na iyon ni Atara. Mr. Drake Aragon, mukhang madadamay ka pa sa kasong ito ni Atara. Kinuha niya ang telepono niya at kinuntak ang lalaki. Paano yan? Anong gagawin mo? Natatarantang tanong sa kanya ni Trina habang binabasa ang subpwena na dumating sa kanilang bahay
Dito sa Payatas iyon dumating at dahil nagkataong ang kaibigan ang napagtanungan, ang nagdala ng subpwena ay agad itong sumugod sa kanya. Hindi ko rin alam. Naiiyak na wika naman ni Atara. Iyan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo noon pa? Stalking ang isa ng pangkaso laban sa'yo. Akala ko ba sigurado kang hindi ka niya masasampahan ng kaso? Hindi ko alam na iyan ang maiisip niyang ikaso sa akin. Dahil kung sa pagiging kabit, ay inaral ko rin naman ang lahat ng iyon bago ako sumabak sa giyera. Kaya nga malakas ang loob ko. Dahil nabasa ko naman na walang babaeng kabit na nakulong. Pinakamalalang parusa na yung, ano ba yon? Basta, palalayuin lang ako at hindi ako makukulong. Isinabi ko naman sa'yo na abogada yung kalaban mo. Matalino yan at kayang-kaya kang gawa ng kaso. Napakabobo mo pa naman kasi hindi ka marunong pumili ng kakalabanin mo. Teka, may kulong ba yan sa anti-stalking law? Biglang tanong niya at natigilan din ang kaibigan. I-search mo nga. Agad naman niyang nilabas ang cellphone at binasa ang tungkol sa anti-stalking law. Hindi niya mapigilang mapangiti na mabasa yon. Oh, bakit? Nagtatakang tanong naman ng kaibigan na makita ang mga ngiti niya. Walang kulong. Saad naman ni Atara. Kung mapapatunayan na nag-stalk talaga ako sa kanila, penalty lang na hindi bababa sa 100,000 pesos at hindi naman tataas sa 500,000 pesos ang kailangan kong bayaran. Napataas naman ang kilay niya. Ang saya mo. Isaan ka naman kukuha ng ganoong kalaking halaga. Singhal naman ito sa kanya. Ano ka ba? Ano pat nakausap ko na si Mr. Aragon? Kung hindi naman lulubusin ang paghingi ng tulong sa kanya. Tugon niya saka nagmamadaling pumasok sa kaniyang silid. O saan ka naman pupunta? Magbibihis. Samahan mo ako kay Mr. Aragon. Kailangan ko siya makausap. Para makasagot ako sa subpwena na to. Mas malaking problema kung hindi ako magka-counter affidavit. Paliwanag naman niya habang nagbibihis. Teka, alam mo ba kung nasaan siya? Hindi. Teka, tatawagan ko. Usal niya sabay kuhang muli ng kanyang cellphone at kinuntak ang numero nito. Ngunit nagsalubong ang kilay niya dahil nakailang kontak na siya roon. Ngunit busy tone lang ang kanyang naririnig. O bakit? Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Trina. Busy yung line niya eh. Nagtataka namang tugon nito. Subukan mo ulit. Tandaan mo, buhay at kapalaran mo ang nakasalalay riyan sa gagawin mo. Sige. Pagkatapos ay muli niyang iyong kinontak. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, ay busy tone lang ang laging sumasagot sa kanya. Teka, usal niya pagkatapos ay hinanap ang calling card nito na ibinigay sa kanya. Kinuha niya ang telephone number nito sa opisinang iyon. Ang tinawagan. Ilang ring lang iyon ay agad namang may sumagot. Hello, good afternoon. Aragon Construction and Development Corporation. How may I help you? Magalang na sagot mula sa kabilang linya. Good afternoon. Nariyan ba si Mr. Aragon? Pwede po bang malaman kung sino ito? Pakisabi. Si Atara. Tumawag kasi ako sa cellphone number niya. Kaso hindi siya sumasagot. Importante lang sana. Tugon naman niya. Okay, for a while ma'am. Sagot nito pagkatapos ay narinig niya ang hold on tone. Ilang sandali lang ang hinintay niya. Ay muling nagsalita ito mula sa kabilang linya. Ma'am, may kausap lang daw po siya sa cellphone. May gusto po raw po ba kayong iwan ng mensahe sa kanya? Pakisabi sana pupunta ako ngayon dyan sa opisina niya. Kung wala siyang ibang appointment, please. Kailan ko lang talaga kasi siyang makausap. Teka po, may meeting po siya today. At hindi niya po kayo mahaharap ngayon. Nag-aalangan na wika naman ito. Please, pakisabi muna sa kanya o kahit saan ko na lang siya tagpuin. Basta makausap ko lang kamo siya. Pangungulit muli ni Atara. Sige po, sasabihin ko na lang. Nag-aalangang tugon rin ito. Miss Lynn, please transfer the call. Narinig niyang utos naman ni Drake. Bago muling nag-hold ang tawag. Yes sir. Tugon muli ng sekretarya nito. Hello? Tinig na iyon ni Drake sa kanya. Hello Mr. Aragon? Pwede ba kitang makausap ngayong araw din? Sige.
Pumunta ka rito sa opisina ko dahil may kailangan din akong sabihin sa'yo. Matigas ding utos nito. Sige, pupunta na ako. Wika niya bago tuluyang patayin ang tawag na iyon. Kasalukuyan nagbabasa si Drake nang dumating ang kontrata sa kanya nang kumatok ang kanyang sekretarya. Pasok. Wika niya kaya naramdaman niya ang pagpasok nito. Sir, narito na po si Miss Gonzales. Papapasukin ko po ba? Yes, please. Usal niya na ang atensyon ay nasa kanyang binabasa pa rin. Lumabas ito ng ilang sandali lang at pumasok naman si Atara kasama ang kaibigan nito. Good afternoon, sir. Bati naman ito. Good afternoon. Sige, have a seat. Tapusin ko lang itong binabasa ko. Saad niya ay tinawag niya ang kanyang sekretarya upang bigyan na maiinom ang dalawa niyang bisita. Nang dumating ang hilingin niyang inumin ay tumayo siya at umupo sa harapan ng inuupuan ng dalawa. Humigop muna siya ng kape bago nagsalita. Anong kailangan mo this time? Kaswal na tanong niya sa dalaga. Sa totoo lang, sir. Nakakahiya na pong lumapit sa inyo. Pero wala na po kasi talaga akong ibang malalapitan. At kayo na lang yung nag-iisang taong alam kong pwedeng makatulong sa akin sa ganitong problema ko. Paliwanag naman ni Atara. Okay, so what is it? Tanong niya habang nakahawak lang sa kapeng iniinom. Kasi sir, ito po Tugon niya sabay lapag sa harapan niya ng isang nakatuping papel. Kinuha naman iyon nito. Ano to? Tanong naman niya. Sige po, basahin niyo po. Tumalima naman ito at binuksan ang papel na iyon at binasa. Sa totoo lang ay hindi na siya nagulat sa nabasa. Nalamang niyon dahil may isang babaeng nagangalang Attorney Adriana ang tumawag sa kanya. Ano ang tulong na gusto mong ibigay ko sa iyo? Paninigurado naman niya. Sir, gusto ko po sana na tulungan niyo ako sa kasong yan at pangako sa lahat po ng gusto niyong gagawin ko. Pakiusap nito sa kanya at kita niya ang pagkasensero sa mga mata nito. Paano naman kita matutulungan sa kasong pinasok mo na yan? Sir, kakapalan ko na po ang mukha ko dahil buhay at kapalaran ko na po ang nakasalalay dito sa mangyayari. Pasubali pa nito. Sir, sana po tulungan niyo ako makahanap ng magaling na abogado. At kung sakaling matatalo naman po ako sa kaso, ay tulungan niyo na lang po akong mabayaran ang penalty na ipapataw sa akin. Pagkatapos nun, sir, pangako, kahit pa maging alipin mo ako, basta malusutan ko lang ang kaso na to, hindi po ako magdadalawang isip. Bahagyang napataas naman ang kilay niya sa tinura nito, pero nakikita niya kung paano ito kadesidido sa mga sinasabi nito sa kanya. Okay, tutulungan kita. Maiksing tugon naman niya, dahilan para lumawak ang pagkakangiti ng dalaga. Bukas na bukas ay tatawagan ko ang abogado ko at isasat kita ng appointment sa kanya. Kayong dalawa na ang bahalang mag-usap sa lahat. Dagdag pa niya, kung wala ka ng iba pang kailangan ay makakaalis na kayo. Tatawagan na lang kita bukas kung ano ang sasabihin ng abogado ko. Tumayo na siya mula sa kanyang kinauupuan. Pagtayo niya ay nagulat din siya nang bigla itong tumayo at humawak sa kanyang mga kamay. Sir, maraming salamat po talaga. Hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Kita niya ang labis na tuwa sa mukha nito. Ngunit mabilis lang nitong binawi ang kanyang mga kamay. Walang problema. Kaya kung wala na kayong ibang kailangan, makakaalis na kayo dahil marami pa akong gagawin. Sige po sir, pasensya na po ha. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Ulit nito bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Naiiling na lamang siya sa mga nangyayari dahil hindi niya malaman kung ano bang gulo ang ipinasok nito. Isang masalimuot na araw na naman ang nagdaan kay Dominic. Hindi na niya malaman kung saan pa siya susuling sa bigat na kanyang nararamdaman. Papasok pa lang siya ng kanyang opisina nang salubungin siya kaagad ni Engineer Matayog. Engineer, may malaki tayong problema. Hindi lang baka sa tinig nito kundi maging sa mukha nito ay kitang-kita niya ang problemang sinasabi nito. Ano na namang nangyari? Nauubusan na ng lakas na tanong niya at patuloy na naglalakad papasok ng kanyang opisina. Marami sa mga kliyente natin ay tumatawag at gusto nang magpa-terminate ng contract. Tugon nito habang nakasunod lang sa kanya. Ano? At bakit? Napahinto siya sa gagawin sanang pag-upo at napaharap dito.
Dahil dito, wika nito sabay abot sa kanya ng cellphone nito at naroon sa article na yon ang kanyang mukha kasama ang iba't ibang litrato na may kasamang iba't ibang babae. Kasama rin sa article na yon ang pagsampa ng kaso sa kanya ni Adriana. Wala sa loob na nihagis niya ang cellphone na hawak at galit na sinuntok ang lamesang nasa kanyang harapan. Hindi talaga titigil sa Adriana hanggat hindi ako tuluyang bumabagsak at nasisira. Nauubusan ng pag-asang wika niya sa sarili. Ano raw ang kailangan nating gawin? Tanong niya rito habang pinupulot nito ang cellphone na inihagis niya. I'm sorry, papalitan ko na lang yan. Paghingi niya ng paumanhin dahil cellphone nito ang naihagis niya. As of now, engineer, wala na tayong magagawa at ang gusto nila, yung mga perang inilabas nila sa kumpanya. I-refund? Hindi mapigilang sigaw naman niya. Yung initial payment naman nila ay nailabas na rin natin dahil kasalukuyan naman ang sinimula ng mga project nila. Bakit gusto pa nilang i-refund yon? Luging-lugi na nga ako sa kanila. Ayun ang gusto nilang mangyari at kahit anong gawin naming pakiusap ay ayaw na nila makipag-usap sa kahit kaninong representative ng kumpanya. Sino-sino ba ang mga kliyente na yan? Ito, engineer. Sabay abot sa kanya ng listahang dala nito. Kaya tiningnan naman niya ito. 18 kliyente? Wala sa loob na isang bunot niya ang kanyang sarili. Akin na ang telepono at ako ang tatawag sa kanila. Mariing utos naman niya rito. Masasayang lang po ang oras ninyo, engineer. Ilang beses na namin ginawa yan. At kapag nalaman nilang galing sa Escalante, ang tawag ay pinapatay na kaagad nila ang tawag. Walang mangyayari kung hindi ako kikilos. At hahayaan ko na lang mawala isa-isa ang lahat ng mga pinaghirapan natin. At muli siya humakbang palabas ng kanyang opisina. Saan kayo pupunta? Habol nito sa kanya na nagpalingon naman siya rito. Kung hindi sila sumasagot sa tawag, ako mismo ang pupunta sa opisina nila para lang makausap ko sila na maayos. Hindi pwedeng tumayo at manood na lang ako. Hindi ako papayag. Marami nang nawawala sa akin at hindi ko na alam ang gagawin ko kung pati itong kumpanya na pinaghirapan ko ay tuluyan ding mawawala sa akin. Hindi niya mapigilang maging emosyonal sa harapan nito. Naiintindihan kita, engineer. Huwag ka mag-alala dahil kahit anong mangyari ay mananatili rin ako sa tabi mo. Paninigurado naman ito sa kanya. Maraming salamat. Tanging usal niya. Saka muling nagpatuloy sa paglabas ng kanyang opisina. Nakasakay na siya sa kanyang sasakyan nang biglang bumukas ang mga pintuan noon at pumasok sa loob ang dalawang kaibigan. Nabalitaan mo na ba, dude? Tanong sa kanya ni Brayden na nakaupo sa kanyang tabi habang si Seo naman ay nasa backseat. Bago na naman bang problema yan? Depende kung alam mo na o hindi pa. Saad naman ni Seo. Ano ba yan? Nasa news article ang mga pictures mo at yung kasong isinampa sa iyo ni Adriana. Diretsong wika naman ni Brayden sa kanya. Yan yung dahilan kung bakit nagmamadali kaming pumunta rito. Oo, alam ko na yan. Dahil nga na riyan, kaya kailangan ko makausap ang mga kliyente namin dahil isa-isa na silang nagpapaterminate ng kontrata. Seryoso yan? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Seo. Iba talaga maghigante ang babae na saktan. Naiiling na wika pa nito. Hindi rin naman natin masisisi sa Adriana kung ganyan ang ginawa niya. Saad naman ni Brayden. Pagkatapos ay bumaling ito sa kanya. Kahit di naman sisihin ka namin, ay wala na tayong magagawa pa dahil nariyan na yan. Wala ka na talagang magagawa kundi harapin ang problemang nakalatag sa harapan mo. Napabuntong hininga naman siya sa sinabi nito. Nasasaktan ako sa ginagawa ni Adriana. Pero hindi ko pa rin magawang magalit ng lubusan sa kanya. Hinihiling ko na lang na sana dumating ang pagkakataon na bago pa lumala ang lahat ng ito, ay mapatawad na niya ako. Kahit nakaunti dahil nahihirapan rin talaga ako. Pag-amin niya sa mga kaibigan at napahawak pa siya ng mahigpit sa manibela. Sinubukan mo na bang humingi ng tawad sa kanya? Tanong naman ni Seo. Ilang beses na. Mabilis niyang tugon kahapon lang ay nanggaling ako sa kanila nang makatanggap ako ng subwena. Pero
nagkasakitan lang ulit kami. Hanggat hindi nawawala ang sugat at sakit na patuloy naming nararamdaman dahil sa isa't isa, ay tingin ko hindi kami magiging maayos. Sa ngayon tingin ko ay napakalabong magkaayos kami. O hindi ko na nga siguro alam kung maaayos pa kami. Dahil totoo naman yung sinasabi niya sa akin kahapon. Ako yung unang nakalimot sa sinumpaan namin. Sa sinumpaan naming pangako. At ako yung sumira ng pagsasama naming dalawa.